For today's video, magbibigay po tayo ng opinion o gagawa tayo ng reaction video sa isang video po na napanood natin. Yung video po ay tungkol sa electric fan repair na hindi ka na gagastos. Ang video ito ay hindi para manira ng ibang tao. Ito po ay opinion ko bilang isang registered electrician. Layunin po ng video ito ang magbigay ng tamang kaalaman upang maiwasan ang posibleng pagmulan ng sunog na maaaring makapahamak sa buhay at ari-arian natin. At the end, nasa inyo na po kung maniniwala po kayo sa akin dahil nasa inyo din naman yung desisyon. Bago po ang lahat, panoorin po muna natin ang video ito. Natin sa isa, halimbawa dito natin itap o dito sa kabila din itap. Yan, tap lang nyo na ganon. Kayang-kaya nyo ito, hindi sinasabi ko ng iba. Bago pa lang yan, oh. So, biglang huminto. So, ang gagawin natin, yan, itap na dyan. Siyempre, itong wire na ito, papasok nyo doon sa ilalim, pababa. Yan. Pababa siya. Okay. Tapos, dito sa switch. Minsan, may switch dito sa taas. Ganon din yung proseso. Nasa switch, nandun lang sa switch yung, nandito lang sa taas yung switch niya, pero ito nasa baba. Ngayon, ito, idudugtong nyo dito. May makikita kayong dalawang wire na nagkaroon ng dugtungan na ganito. Pag may nakita kayong ganito, dito kayo magdudugtong. Huwag nyo itatap ito dito nyo itatap. Huwag nyo itatap ito dito sa 1, 2, 3, doon, sa 1, 2, 3, dito sa switch. Huwag nyo itatap dyan. Dito kayo sa wire na wala, hindi dumaan ng switch. Meron po tayong inihandang diagram para sa video ito. Bago ang lahat po, i-share ko muna sa inyo yung basic parts dito sa ating diagram. Itong box po ay ito po yung symbol ng windings natin. Ito yung switch ng speed 1, 2, 3. Tapos ito naman po yung ating symbol ng capacitor. Tapos dito po nakalagay yung ating fuse. Diyan. Tapos dito po yung ating running windings, speed windings or starting windings, line 1 or line 2 papunta sa ating mil plug. Ngayon po, ituturo ko ang pinaka-basic na pag-test kung paano malalaman kung sira na ba yung ating itong thermal fuse. Ilalagay po natin yung ating tester dito sa continuity or resistance test. Pwede din kung analog yung gamit nyo ay nasa times 1 or times 10. Tapos yung dalawang probe ay ititest natin dito sa line 1 tsaka line 2. Yan po natin makikita kung may reading yung tester natin. Pag wala po, ibig sabihin sira yung ating fuse. By the way guys, dapat naka-on yung isa sa mga speed natin. Pwede yung number 1, yung number 2 o number 3. Ganyan po yung pag-test kung okay yung fuse natin. Kung hindi pa rin po kayo kumbinsido, pwede nyo ring gawin ito. Ititest nyo yung line 1 papunta sa speed 1 kasi dito dadaan yung electric current na mula sa ating tester. Diyan niya makikita kung may reading yung ating tester. Pwede rin dito sa line 2, pwede rin dito sa speed 3. Ganyan po yung pag-test kung okay yung ating thermal fuse. Now, explain natin kung ano yung ginawa sa video. Pagpalagay na lang natin na sira na itong ating thermal fuse. Ito, lagay muna natin dito sa tabi. Yung ginawa po sa video na napanood natin, nilagyan niya nung jumper. Ibig sabihin, tinanggal niya yung fuse na ito. Ito, tinanggal niya po ito. At naglagay siya ng jumper mula sa line 1. Sa line 1 niya po, inilagay dito. Tapos, ikinabit niya dito banda sa may capacitor. Dito po yun. Una natin sa isa, halimbawa dito natin itap
O dito sa kabila rin tap. Yan, tap lang nyo na ganon. Ngayon, ito, idudugtong nyo dito. May makikita kayong dalawang wire na nagkaroon ng dugtungan na ganito. Pag may nakita kayong ganito, dito kayo magdudugtong. Ibig sabihin po ay naputol na itong fuse na ito at wala na siya. Ganyan na po yung naging sistema. Applyan po natin ng kuryente ito. May tatakbo na po agad na kuryente dito. Siguradong tatakbo na ulit yung electric pan nyo. Yung ginawa po sa video ay binaypas niya yung ating thermal fuse. Pag ginawa po natin ito, isinawalang bahala po natin na walang protection yung ating electric pan in case mag-overheat ito. Para po tayong nagtayo ng bahay na walang breakers o kaya walang fuse box. Isa po ito sa maaaring pagmulan ng sunog pag nag-overheat yung ating electric pan, wala na siyang protection. Kayang-kaya nyo ito, hindi sinasabi ito ng iba. Kayang-kaya nyo ito, hindi sinasabi ito ng iba. Hindi totoo yan. Itong thermal fuse pong ito ay nagkakahalagang 5 to 20 pesos only. Huwag nyo po isalang-alang ang kaligtasan nyo para sa halagang 5 to 20 pesos lang. Uulitin ko po, hindi ko po layunin na manira ng ibang tao. Ito po ay opinion ko bilang isang registered electrician. Layunin po ng videong ito na magbigay ng tamang kaalaman upang maiwasan ang posibleng aksidente. Sana po may natutunan kayo. Alright.